Hello po, magandang araw po sa inyo mga kabayan ko. So, nandito kami ngayon sa labas ng aming bahay. Kung mapapansin nyo, ang puno, nalagas na. As in, naubos na yung mga dahon niya, nauubos na, paubos na. Well, kamusta po kayo, no? So, nandito na naman muli ngayon si Michelle para po magbahagi po sa inyo kung ano po meron kaming buhay dito sa Canada. Well, kung kayo po ay bago sa aking Facebook page po, ako nga po pala si Michelle. Ako po ay nagbibigay ng tips kung paano kayo makakarating sa Canada nang hindi kayo naloloko at nai-scam. At bibigyan ko rin kayo ng mga tips kung saan kayo mga pupunta ng mga agency na walang mga placement fee, na hindi kayo gagastos na malaki, mga requirements lang ang dapat yung gastusin. So, well, anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, dito sa Canada po, alam niyo ba, matagal na ako dito, magti-12 years na ako. Dito sa Lloydminster, dumating ako dito noong 2012. Hindi na ako lumipat, di na ako ng ibang bayan. Kasi, mahirap alam mo yung back to zero ka na naman, maghanap ka na naman ng trabaho. Tapos, lilipat ka ng bahay, mahirap maglipat. Actually, mahirap maglipat dito. Actually, tingnan ko yung aso ko. Wait, Colville, what's that? Colville, what's that, So, ayun nga, no, mahirap maglipat. Hindi po ganun kadaling maglipat dito sa Canada. Kailangan pa mag-arkila ng U-Haul. Siyempre, kailangan mo marunong mag-drive kung mag-arkila ka ng U-Haul. Kaya dito na lang ako, nagstay na ako hanggang ngayon, magti-12 years na dito pa rin ako sa Lloydminster. And alam niyo po ba, dito po sa Canada, hindi po ganun kadali ang buhay dito. As in, hindi po ganun kadali ang buhay. Dumating ako dito, temporary foreign worker ako sa Tim Hortons. And aminin ko sa inyo, ang unang pagdating ko dito talaga na culture shock talaga ako. Mahirap pakisamahan ng kapwa natin Pilipino. Alam mo yung, nung dumating ako dito, syempre, di ba merong mga nauna. Siyempre, yung mga kala mo kung sino, kala mo sila may-ari ng kala mo sila may-ari ng Tim Hortons. Well, that's totoo yun, that's reality check, Kala mo kung sinong well, anyway, pagpapasa Diyos ko na lang sila, And moving forward, tapos na yon, kumbaga, na-PR na rin ako, Pero just wanna share, kabayan, hindi po ganun kadali talaga. Ang kalabang mo talaga dito, kapwa mo Pilipino. Ang daming Apple na Pinoy actually. Kahit saan kayo magpunta, may Apple. Diyan sa tabi mo, may Apple. Sa gilid mo, may Apple. Well, totoo yan, And so far, na permanent residence ako after 2 years. Magto 2 years actually. Alam nyo ba ang sikreto diyang, kabayan? Pag kayo binigyan ni employer ng pagkakataon na i-process ang inyong papel bilang permanent residence, nagpa-process pa lang kayo, isama nyo na yung buong pamilya nyo, yung asawa nyo, yung anak nyo, isama nyo na sa processing nyo. Para hindi sayang ang taon. Kasi kung ikaw lang, kung inuna mo ang sarili, ay mag-aantol ng matagal yung asawa mo na naman, another year na naman yan, or more than a year, di ba? Maganda kasi pag nag-process ka, sabay mo lahat ang pamilya mo. Para pag na-PR ka, di ba? Lahat kayo PR na. Kasi ako, ganun ang ginawa ko sa tawag dito sa asawa ko. Sinabay ko siya sa process ko. Well, halika, ikot tayo dito, Nandito kasi yung ko eh. Yan, ikot tayo dito. Yan. Yan. Nandito kasi yung tawag dito. Yun nga yung nung nag-process ako, sinabay ko na rin yung asawa ko para sabay kami mapi-PR. Hindi na siya mag-aantay na matagal, diba? Kasi alam nyo ba, yung mga dumadating ngayon, ganun ang ginagawa nila. Inuuna muna nila yung sarili nila, tapos isusunod na lang yung pamilya nila. Which is wrong move, kabayan. Pag nag-process ka ng permanent residence mo, isabay mo kagad ang buo mong pamilya para pag na-PR ka, sabay kayo lahat mapi-PR ng pamilya mo, diba? Kumbaga, ang PR ng pamilya mo, yung pag-landing niya sa port of entry sa Canada. Ganun yun. Kumbaga, worth the wait, diba? Sabay-sabay kayong mapi-PR. Yun ang kinaganda nun, That is based on my experience, kabayan, And, ano pa ba? Ang maikukwento ko sa inyo. And then, syempre nga, nung dumating dito yung asawa ko, so dumating ako dito sa Canada 2012, na-PR ako ng 2014, Colville! So, na-PR ako nung 2014. Wait. Colville, come here! So, ayun nga, na-PR ako noong 2014. Tapos, syempre,
Bali November noon na PR ako noon nag-exit ako noon sa sa border ng USA. So doon ako nag-exit sa parang kalimutan ko na kung saan, tagal na rin kasi. Tapos yung asawa ko, so nakuha ko siya nung January, kumbaga doon na siya nagpasko sa Pilipinas. Tapos nung January, nandito na siya sa Canada. Tapos after a week lang, 1 week lang ang pahinga ng asawa ko, tawag dito, pinagtrabaho ko na siya kaagad kasi marami kaming bayarin. Dito sa Canada, pag wala kang trabaho, hindi ka dito mabubuhay na walang trabaho sa taas ng cost of living. Well, anyway, back then, hindi pa ganun kataas ang cost of living noon. Marami ka pa nga nabibili sa $100 noon eh. Pero habang dumadaan ang panahon, 'di ba, tumataas ang bilihin. Alam mo na lahat nagtataas. 'Di ba? Ganun talaga. Pero moving forward, sa tagal namin dito sa Canada, nakapagpatayo na kami ng bahay. Pero alam mo ba, yung pinampatayo namin ng bahay na yun, na hindi credit card yun o hindi utang yun. Galing yun sa sinahod namin. Yun ang maganda nangyari sa buhay namin. Talagang sinave ko yung paunti-unti hanggang sa mabili namin yung bahay, mapagawa namin yung bahay. Doon ang galing yun. Kasi dito minsan kabayan, pag marami kang minsan pera dito, parang hindi mo malaman kung ano gagawin mo, na-overwhelm ka sa dami ng pera. Kaya anong nangyayari, bili mo ko nung, bili mo ko niyan. Ganun ang nangyayari dito actually. Talaga nga naman, kaya dapat maging marunong ka sa pera. Kasi minsan doon mo lang marirealize yun kapag nabaong ka na sa utang. 'Di ba? Nangyari din po sa akin yung kabayan. Kaya I've learned my lesson talaga. Kaya eto ako ngayon. Medyo hirap na hirap pa rin, pero makakaraos din tayo, 'di ba? So, kabayan, yun po ang gusto ko sa inyo i-share, no? So, doon po sa mga nangangarap mag-Canada, no, wala pong imposible sa Panginoon. Basta samahan nyo ng gawa. Syempre kailangan din natin ng work smarter, 'di ba? Kumbaga mag-research ka rin, wag ka lang makikinig do sa mga ibang sinasabi, sa mga naririnig mo. Research ka lang, research ka sa Google, research ka sa YouTube, 'di ba? Manood ka ng mga iba-ibang yung mga nasa Canada na, manood ka para may idea ka kung anong buhay dito sa Canada, kung paano ka makakarating ng Canada, ganon kabayan. Kasi dito ang labanan dito experience. Pag wala kang experience, mahihirapan ka talaga, no? Although doon pag pag nagjabang kayo, pag nagpipilter kayo, 'di ba? Pwede kayo doon maghanap ng no educational required, meron doon sa Times. Pero yun ding mga yon, syempre, 'di ba? Depende din yun sa employer mo kung paano yung resume mo, 'di ba? Kung magugustuhan ka ba ni employer. Kumbaga, swertihin din talaga, no? Pero pag napili ka ni employer sa job bank, napakaswerte mo talaga. As in, sagot din lahat ni employer yan, ano? So, kabayan, kung gusto mo makarating ng Canada, follow me more at ituro ko sa'yo kung paano ka makakarating sa Canada nang hindi ka na-scam. Salamat, kabayan!